So, yung social realism naman kasi talaga is yung main point niya is ipakita sa mga tao yung mga bagay na supposedly dapat nakikita nila at first hand, pero hindi nila nare-realize na nangyayari yun kasi nga yung attention nila is nasa ibang bagay, like lalo na survival, ganyan. So, yung mga subtle na mistakes dun sa lipunan na supposedly dapat mali yun pero na-normalize na. Yun yung trabaho ng SR na ipakita yun. Nagulat ako kay Sir Manny. Agad, sinurprise attack agad ako sa pa-sketch na ng study niya. Tapos pagkopya ng isang artwork niya, mag-sketch ng study, i-blow up doon sa Kung magiging artist ka, and suseryosohin mo yung career na to, kailangan mo unang hanapin yung yung sarili mo, yan, yung gusto mong sabihin. So para sa akin, parang pag nag-apprentice ka kasi, nakapasok ka ng madali dun sa sa conversation, mas naintindihan mo siya. Kasi nga, na-train ka ng isang matagal na doon, ng veterano na doon sa ganong bagay na kung paano mag-isip, paano mag-engage sa ganitong mga klase ng usapin. Okay, Salvi, pag-uusapan natin yung apprenticeship. Okay. Pero before that, gusto ko muna mag-delve into yung background mo as an artist. So recently, may nakausap akong poet na pangalan niya si Joel M. Toledo. So siya yung ka-collab ko nung Italy project namin, and siya yung yung last episode before the mid-season break this year. Meron siyang collection na ang title niya is What Little I Know of Luminosity. So essentially galing siya sa childhood niya na madilim yung palibot. Literally in a literal sense. And from my knowing of you, hindi to nagkakalayo sa experience mo. Yeah. Oo. So can you give us a glimpse of kung ano yung madilim na part na yun? Yung literal na part Okay. Sige. So magsimula. So siguro simulan ko na lang muna na parang galing kasi ako sa kami sa Mindanao. Ayan. So pinanganak ako ng Davao, umabot ako sa sa Agusan del Sur, and then pag elementary nandito na ako sa Las Piñas. So ayan, nag-move kami dito sa Las Piñas. And siguro yung literal na part na madilim yung buhay is nagsimula na nung magi-grade 4 ako. Kasi after namin pagpunta namin sa Las Piñas, 3 years na nabuo yung yung hindi magandang relasyon ng mga magulang ko, and yun, alis-alis kami, ganyan. So hindi nabuo yung pagiging consistent dun sa pagbuo ng pamilya, ganyan. And hanggang sa point na dumating na yung lola ko, binenta niya yung bahay namin na na parang minanapan nila papa dun sa sa lolo namin. Ayan. So may kalakihan yung bahay. So binenta niya yun sa kadahilanan na niya na kasing makasama yung anak niya, si papa. So ayun, nalipat kami doon sa isang part naman ng Las Piñas na nasa gitna ng magulong community. So ayan, and then hindi na na parang si papa may parang hindi niya na established kami doon ng maayos, in a sense na parang financially, mga ganyan, yung basic needs namin. So basically 13 years kami nakaranas doon sa actually hindi, more than 13 years pala. Nakaranas kami ng ganun na wala kasi kaming kuryente dun sa Las Piñas. So sa gitna ng syudad, kami lang yung namumuhay na parang nasa pa rin, nasa rural. So ayan. So ayun, yun yung literal na part. Tapos yan, umabot ako ng kolehiyo na hindi nagkaroon ng sariling gadget na or device na parang like pang-communicate mo sa mga kasama mo, sa mga klase mo. Ayan. So basically naranasan ko yung nagpipinta na parang
nasa medieval era. Alam mo yun, yung nakagasera ka tapos nagpipinta. So, ayun yung yung part na madilim siguro. Yun. So, ayan. So, kung gusto mo marinig yung Hindi. Kasi I say this background kasi we're going to start somewhere, di ba? And yung napansin ko kasi sa mga drawings mo din is yung horizon are not dark. Diba? Kung yung dalawang paintings natin around us, kung titingnan mo, yung horizon dito sa paintings nito, hindi siya madilim. Actually, most of your paintings na ginagawa mo are not dark. So, yung sinulat ni Joel yung What Little I Know of Luminosity. Kasi yung luminosity dyan is light eh. And when you talk about something luminous, hindi naman siya yung striking bright, super bright na ilaw eh. It's something that lights up slowly, di ba? And madi-describe ko yung artworks mo as that. Luminous. Di ba? Kasi it's something na this is just what I'm reading it's something that you aspire for being in a situation you were in. Diba? Like, kunwari, I was speaking with si Ken Luwage a few months back before the release of this episode. And yung sa kanya, he never thought of himself or yung buhay niya as hard kasi he had something to look forward to. So, I don't know dito kung subconscious thing ba to materializing through your paintings or something na you devised na in your mind. Ano sa tingin mo yung basa mo sa mga paintings? Palagi ko subconscious yun eh. Kasi, nung nagsisimula ako mag-aral ng painting, so, mga 13 years old yata yan. Masyado na ako fascinated dun sa chiaroscuro. So, yan. Kasi, syempre, nararanasan ko rin, nakikita ko rin. Explain mo ano yung chiaroscuro. So, yung chiaroscuro yung diba, chiaro tapos scuro, yung light and dark na na divide nung para mag tawag dito, mag project ng isang 3D na image. Magkakaroon ng depth. Ng depth. So essentially light and dark na siya, yung play of it. Yun yung tapos yung doon, yung kung paano siya gamitin, yung light tsaka yung darkness, so yung contrast, ganyan, yung pag-control ng contrast. So, nung bata pa ako, ganun, parang directly na-observe ko yung yung phenomenon. So, and gradually, habang yung natututo ko sa pagpipinta, kita ko ng ibang works, ganyan. Nag-attempt ako na gumawa rin ng mga masayang kulay. Medyo naging nag-try ako ng Fauvism, ganyan, mga ganyan. So, parang hindi pa rin yung dumating ako sa sa Studio Nara, hindi siya nawala eh. Parang yun agad yung una kong ginawa eh. Yung madilim. Kasi, yun siguro yung pinaka-alam ko, tas pinaka-malapit sa akin, ganyan. And then, pagpatuloy ko yun, in-explore ako doon kung paano siya anhin. Gawin sa iba-ibang approach, ganyan. And hindi siya ang hirap niyang alisin dun sa sa ginagawa kong works, kahit sa mga landscape. Okay. Ang paborito kong oras sa landscape is dawn. Ayan. So parang yung gusto ko dun kasi parang paano mo ma-detect yung sobrang daming kulay sa ganun ka-limited na na liwanag. And so na-fascinate ako dun. Tapos alin yung mga parts dun na nakakatanggap ng sobrang intense na na liwanag na siya yung nagpapakita ng ng specific na kulay. So mga ganyan. And hilig ko din yung yung masyadong mataas na vibrancy dun sa mga colors na nilalagay ko. So pero eventually yung tawag dito yung works ko parang gradually parang na-realize ko kailangan ko mag-explore dun sa mga sa gray naman na area. So middle tones, ayan. So medyo ako nung
nung nakasama ko na yung ano, yung mga iba't ibang artists sa ano sa studios, na-realize ko parang okay. So, parang nagiging uniform yung mga works ko pag ano, yung lagi na lang chiaroscuro yung approach. Tapos nakita ko na ano, iba pa rin pala yung ano, yung galing ng mga artist kapag masyadong malawak yung range nila dun sa pagpili ng mga kulay, yung tonal value, yan, yung intensity ng ano, ng mga yung mga values, ganyan. So, kaya yun, parang gradually parang ano siya, nagiging maliwanag yung mga works ko. Lalo na nung ano, siniseryoso ko na yung surrealism. So, kasi titignan ko rin yung mga works nila nila Chirico tsaka nila Salvador Dali. Although maliwanag siya yung setting, pero mataas yung contrast. Yan. So, sa akin, sa mga works ko, parang susubukan ko lang din siyang ma-achieve, ganun. So, na-mention mo na 13 years old nag-start ka mag-aral. Oo. Ano yung program na yun? Ano yun? Self-taught, ganyan. Parang, pero na-meet ko kasi itong isang artist, si Kuya Joseph Isidro. So, Joseph Isidro. Oo. So, na-meet ko siya doon sa lugar namin nung sa Las Piñas. Sa Las Piñas nung 12 years old ako. So, nung 12 years old ako, nakita ko may mga nakalagay na mga artworks na mga iba-ibang medium, tapos realism. So, may soft pastel, may oil paints, acrylic, watercolors. Nasa labas ng isang parang tindahan siya. Parang nakalagay sa sino nagay nito mga itong gagaling na ito. Tapos tignan ko yung mga pirma, pare-pareha lang. So isang artist to, tapos tinanong ko sino yung gumagawa niya, tapos tinuro yung bahay. So hanggang sa parang lagi akong sumisilip doon sa bintanan niya. Eventually parang hinayaan nila akong na pumasok na sa kanila, tapos manonood na sa mga painting. So yung family nila, yung background nila puro artist kasi. Pamangkin niya artist, kapatid niya artist, yung isang kaibigan nila doon artist din, yung asawa niya na si Ate Karina nagpipinta na din ng time na yun. Tapos yung ginagawa niya rin surrealism, so mga ganyan. Na-attract ako doon sa proseso ng pagpipinta kasi yung before that, bata pa ako, hindi naman kasi gumagamit ng ganung hindi pa nakakita ng ganung klase ng way ng pagpipinta. Ang alam ko lang magdrawing. And yun, so sabi ko ang dami pa lang medium, tas tinanong ko na siya sa mga technicalities ng medium hanggang sa sinubukan kong mag-invest dun sa sa gamit. Yan, sumali ako ng mga competition sa school, tas yung mga outside sa school na mag-ano ng pagkakakitaan ko, and then sumubukang bumili ng mga mumurahing oil paints, yung mga set niyan. Yung Pebe tsaka yung Reeves. Baka naman. So, yung mga ganyan, sinubukan ko yun. Tas yung naalala ko nun, yung ginamit ko pang linseed oil nun, coconut oil. Ang tagal matuyo eh. Totoo. Kasi akala ko oil lang yun, cooking oil. Tapos nung bumalik ako, ano pong ginagamit dyan? Linseed oil yan. Tinawanan niya ako, sinabi ko, cooking oil ginamit ko. So yun, dahan-dahan, na-familiarize ako sa oil. Kaya, ever since, yun yung paborito kong medium. Although, nung nag-college na nga ako, na-expose na ako sa marami ng mga medium. Tapos, ang dami, yung pala yung art, sobrang ang lawak niya pala talaga. Ganun. So, ayun, nagsubok na rin ako mag-sculpture, ganyan. Nung college to? Ako gumawa rin. Pero, inabutan ka ng K-12, di ba? Yeah, first batch kami K-12. So, yung track mo ng high school, nasa arts, hindi? Hindi. Tricky yun yung part na yun kasi nung senior high yung grade 11 kami, STEM kami. Tapos nung grade 12, ginawa kaming general academic strand. So, sobra-sobra yung mga subjects na tinake namin nandun sa card namin. Ayun. So, ayun. Talagang yung part ng sa art,
Outside of the academic system. Ganun. Tapos na-shock lang ako nung college na. Tapos yung tendency ng college na masyadong parang masyadong limiting yung yung pagkakaturo. Parang ganun, masyadong Ano ba yung pattern. course mo ng college? Fine arts. Fine arts na? Yung fine arts Sa TUP. TUP. Manila. So, advertising yan. Oo. So, yun, parang masyadong formulaic yung yung style ng turo, ganyan. Tapos, ang akala ko magbipinta lang ako, mag-sculpture, mga ganyan. Yung pala, ang dami. Ang dami mong kailangang aralin, ganyan. Tapos, pambugbugan siya. Sabi nila, pag first year daw ng fine arts, ganun talaga. Yung na yun, nung nag-fine arts ako, nung mga unang sem, naman, maganda naman yung performance ko eh. Ganda yung grades. Pero nung bandang dulo kasi, uwian sa Las Piñas, tapos Manila. So, 4 hours yun kada biyahe. Kasi traffic, nagkasakit ako nun. Tapos na-realize ko na nung nasa bus ako, parang, kung yung taon na ito, yung school year na to, 50% lang ng tawag dito, ng parang population ng mga students yung pumapasok. Paano pa kaya pag umabot na ako ng fourth year? Yung sobrang hirap na. Ngayon pa lang first year, nahihirapan na ako. Kasi dadami na yung estudyante niyan eh. Kumbaga, madami na estudyante, marami ka ng kaagaw sa sa sasakyan. Kasi dun even sa commute, naranasan ko na agad yung gera. Alam mo yun, yung wala nang matanda dito. Ganyan. Pipikit ko na lang kung may buntis. Ang ganun, promise. Tapos naranasan ko nga yung pag, yung kinapos ka na kasi ng baon. Yung style namin yung parang pagkapos yung pamasahe mo, hanggang dito ka lang hinto. So, dapat bababa ka na dun. Ginagawa ko, tutulog-tulugan ako. So, para umabot sa pinakamalapit. Tapos, pag merong mag-check ng ticket, saka ako magigising. Tapos, sabi ko, lampas na pala ako. Yun. Ganyan yung technique. So, yan, mga ganyan. Ano? Ano mga So, halimbawa, Gets ko. Guess mo na, di ba? Kasi pag lalapit niya yung mag-check ng ticket, ticket niya dyan. So, maririnig ko na yun, bababa na ako. Sabi ko, lampas na ako. O di, bababay na nila agad ako. Pero maglalakad ka pa ng malayo. Ganun. So, naranasan ko yung mga ganung bagay. Ayan. Tapos, grabe din yung yung college, yung parang yung pinakamasarap pong tulog nun, lagi nasa bus eh. Talaga? Kasi Sa bus yung pinakamasarap ang tulog? Kasi nakaranas ako ng 3 araw na hindi ako natulog sa bahay. Pag uwi, kasi, di ba, nangyari sa akin, pasok ako ng 5 a.m. So, babiyahin ako ng ganun. So, biyahe ako 5 a.m. Tapos makakarating ako sa school ng mga 9, 8. Mga ganyan. So, pero may mga araw na kailangan mas maaga pa. So, madilim pa lang bumabiyahe na ako. Tapos, yung klase namin hanggang gabi yun. So, uwi na kami around 5, mga ganyan. Tapos may times na may extra ako dun sa sa gallery ng professor ko sa Makati. Yan yung Pundido Gallery. So uwi na talaga ako niyan mga alis na ako sa Manila ng mga around 9 or 8 ganyan. Tapos bayahe pa. Pagdating mo dun sa sa bahay, mga 11 or 12 na tulog na sila. Tapos ako, hahabulin ko pang gawin yung mga plates, mga ganyan. So, yun. Kapag kulang kami ng gas, yung kerosene gas para doon sa gasera, meron kami kapitbahay na dalawang matanda na nakatira sila, wala nag-aalaga sa kanila. So, ako doon sa nila, sa bakuran nila. Tapos meron doon ilaw. So, doon ako magpipinta, gagawin ko mga assignments ko, mga plates. Then, abutin ako ng madaling araw niyan. Maliligaw, magpe-prepare. Pasok na ulit. Ganun.
So, Hinahabol mo yung ilaw, ano? yung ilaw, oo. Hahulin niya, no? Yun, kasi, yun nga parang, nahabol mo siya, tas parang, ayaw mo rin magpaabot sa sa liwanag ng araw na nandun ka pa sa bahay mo, parang ganyan. So, kailangan ko agad umalis ng madilim pa. So, basically, sa family ko rin parang, kahit nung high school ganun ka busy. Parang naranasan ko yung hindi na taga kami nag-uusap kasi dumarating ako sa bahay gabi na. Alis ako doon, madilim pa. Madaling araw. So, mga ganyan. Ayun, parang laging yung mas sa akin, yung laging tumatak sa akin sa isip ko yung yung laging yung konting liwanag, yung ganyan. Parang laging nandun ako dun sa edge. Parang alam mo yung parang sapat lang na ka, parang magpatuloy ka, ganun. So, ayan. Tapos may mga times din na na parang feeling mo susuko ka na. Tapos, nung nagagawa ko pa nga mag-post dati, nakikringe ako pag nakikita ko yan Mag-post dati sa SOCMED na parang ayoko na mag-art, ito yung struggle, ganito, ganyan. Tapos nakikisimpatya yung mga kaklase ko dun sa college. Kasi, alam nila hindi na ako pumapasok noong time na yun Yun yung time na nagkasakit ka? Oo, tapos after din nun, yung nandun ako sa Capiz, tapos parang wala na akong gana. Dati kasi, nung bata ako, gusto ko lang talaga mag-drawing. Yung baon ko, pinambibili ko ng mga coupon band, yung maraming sa tapos pupunuin ko yun pag uwi sa bahay. Yan. Tapos may times pa nga nakapagnakaw pa ako ng Rayola sa simbahan. Sa simbahan talaga. Ganyan. Tapos, para Bawas Pero, points, man. Habang tumatanda ako, parang namamatay na siya. To the point na parang hindi mo alam kung gusto mo ba itong ginagawa mo. Tapos parang kini-question mo na rin ba, ano yung susunod mong gagawin pag matanda ka na, di ba? Parang paano mo ipo-provide yung sarili mong pangangailangan ng pamilya mo. Ganyan. Kung magstay ka pa rin sa ganitong klase ng ng gawain. Ayan, kung saan yung yung fuel mo lang is yung yung parang yung mood, ganyan. Yeah. Gusto mo lang yung pakiramdam hanggang sa tumatanda ka, parang nawawala na yung spark. So, ayun. So, tapos sinubukan ko yung mga yung ganong klase ng narrative na ilabas sa mga works ko nun, pero ewan ko, parang hindi ko pa siya kaya. Ganun. Yeah, hindi mo naman kaya magmadali Mm-hmm. Hindi mo naman kailangan madaliin yan kasi may certain processing na kailangan na para i-revisit yung ganun na klaseng tema, di ba? Oo. So, for now, I think yung works na rinirelease mo conceptual, Conceptual? Di ko alam. Basta, Hindi, pare ito. Pare yan. Yung may hawak na puso. Tapos may bakod na, ano yan? Bakod sa likod. May bakod sa likod. Tapos may paper boat. At nasa hollow yung chest at may tubig. Parang, parang masyado, pag pag nag-isip parang lang, puro fragmented mag-isip ganun. So, fragments. Tapos, yung laging vague, ganyan. Di rin kasi ako sure pa sa mga gusto kong sabihin. So, yung show na yan, etong dalawang works, para to sa show namin sa DFA. Ganyan. Saan? Sa DFA, Department of Foreign Affairs. Yun. Yun pala yun. Yun. So, inorganize siya ni Tito Norman para makapag-show kami dun. Ayan. And since DFA yun, mas nilapit ko siya dun sa siguro yung narrative dun sa mga OFW, mga manggagawa na kailangan lumabas, ganyan. So ito, yung part na to, parang siya, nung una nga iniisip ko baraha pero naisip ko yung heart na lang, para literal. Alam mo yun, parang gets na agad yan. Yan, tas parang ganyan. Tinamad na mag-isip
Tapos yan yung paper boat. So, Yung Salvi, sorry, maiba lang dun sa concepts. Kasi gets naman pag sinabi mo fragmented eh. Pero I think at the same time, andun ka pa rin sa conceptual part of yung stage, Kasi I've seen the rest of your works din naman, Pero yun nga, kasi yung point naman of me talking to you now is yung group show nyo, one, with the Tagpuan Boys or Tagpuan People. And two is yung apprenticeship. So gusto ko sana balikan yung after ng TUP mo, di ba? Nag-recover ka muna from an illness. Oo, doon sa Capiz. Sa Capiz. Tapos from there, how did you find yourself sa team ni Sir Manny? Ayan, sige. So, Capiz, ayan. So, 2019 yun. Tapos, bumalik. Just before the pandemic. Before the pandemic. So, nagstay lang ako dun for I guess 4 months, ganun. Tapos bumalik na ako dito sa Las Piñas ulit. And ganun pa rin yung sitwasyon. So, ayan, ulit ako, ulit ako meet do sa Kalakoy Joseph, tapos do sa isa kong kaibigan na artist na na nag-aral din sa TUP. So, hanggang sa gumawa kami ng mga pangkabuhayan na art related na mga gawain. So nag-t-shirt printing, mga ganyan. Gumawa kami ng mga yung inuukit na mga kahoy na yun yung pangalan ng isang room, ganyan. So gumawa kami ng mga ganun. Sobrang daming projects, tapos nag-organize ng isang mural. So mas kami nag-supervise ng mural ng mga estudyante, mga ganyan. Hanggang sa biglang nag-chat sa akin yung kaklase ko dati sa TUP na kasalukuyan nun nasa siya sa Studio Nara. So nag-chat siya, sabi niya. Ano yung Studio Nara? Studio Nara, grupo siya ng mga artists na binuo nila Kuya Bam, nila Bam Garibay. Bam Garibay, tapos nila Kuya Emert Cañedo dun sa sa Dasmariñas, dun sa dating bahay nila Sir Manny Garibay. Tapos yung group na yun hindi na nag-exist ngayon, So, I mean, halos lahat naman napupunta sa ganung part eh. Yeah. So, yun. So, yun, going back to sa story. So, yun yung kaibigan ko na yun na kaklase ko, nasa Studio Nara siya noon. Nag-chat siya sa akin, sabi niyo, Salvi, gusto mo mag-art? Sabi ko, wait lang, di pa ba art yung ginagawa ko? Pero oo nga, baka yung tito ko niya fine art. So, say, naman, bakit? Baka gusto mo mag-intern dito sa sa studio sa Studio Nara. Tapos ano yan? Mga grupo siya ng artist, tapos parang nasa isang bahay lang kami, tapos may mga studio, tapos marami kang artist na kasama. Gusto ko yan kasi matagal na akong gustong makasama ulit ng iba-ibang artist naman. Tapos ayun, ako noon plano na akong sumama nun. Pero parang na-delayed kasi nga may incident na so sumasali pala ako sa mga online shows like yung Art Show Philippines, yan na inorganize ni Sir Frederick Epistola. So nung time na to nagsimula na yung pandemya 2020. So ayan, hanggang nung 2022 magdi-deliver sana ako ng isang sold na artwork sa LBC. So na-deliver ko siya. Pero that time, yun yung time na nanakawan ako ng phone. Yung device ko na yun yun na lang yung inaasahan ko na So, pambihira, hindi ako sanay pabumiyahin ng malalaking lugar that time. Tapos, pag wala yun, syempre, hindi mo alam paano mag-navigate ng di ba, ng lugar. So, na-delay yun. Pero eventually, yun nga, nagkaroon ako panibagong device to nakapunta na ako sa Studio Nara. Ayun yun na yung part na mas na-expose pa ako sa maraming paraan ng paggawa ng artwork. So ayun. So intern ka doon?
nag-intern ako dun sa sa Studio Nara. So that Oo. time nasanay ako na parang ito pala yung yung ginagawa namin dito. So may studio practice, tapos meron tayong mga public engagement, mga community So, ikaw yung nag-organize niyan or... Hindi pa, sila pa. So ang ginagawa ko lang, tumutulong ako dun sa mga maliliit na muna na bagay, sa mga basic like pagbuo ng canvas, pag-stretch, and pag-prepare. So familiar naman na ako doon, and pagpupondo, tas archiving, ayan. So hanggang sa gradually natuturuan nila ako doon sa mga marami pang parang pag manage ng isang art studio, ganyan. And then nasubukan ko ring pumahid, parang doon ko lang nakita na encounter yung idea ng ghost artist or yung parang manchador, hanggang sa yung idea ng apprenticeship. When I floated the idea of this art podcast, a lot of friends were asking how they could support. The easiest way is to hit the subscribe button. It's free, it's just one click, but it will do wonders for Studio Maya. So please subscribe, and we will work very, very hard in improving our set. Thank you. Okay, nasabi mo na you were helping out nga dun sa Studio Nara. Tapos, na-mention mo na si Bam inaya ka to be apprentice kay Sir Manny Garibay. No, yun. Nung una, yung pakiramdam ko nun, parang kabado, tas parang ayaw pa. Pero, yun yung tendency ko na, yung definition ng pagiging ready is yun nga, hindi ka ready. So, tanggap ka lang ng tanggap. Yan. So, tsaka pag bata ka pa, sabi nga nila, pag bata ka pa, dami mo pang rooms para magkamali. So, tanggap ka lang ng tanggap. Yan, ganyan. Kasi mas diyan ka matututo sa mga sarili mong mistakes. So, yun, ginrab ko yung opportunity na yun. And napunta na ako sa linangan dun. So, yung mga unang parts, yung first day, pinatry niya muna ako mag-painting or kumopya ng isang work niya. Sinabi mo na nag-last 10 for a whole day? Yung first first encounter niyo? Una nga tanong niya muna ako sa'yo. Ano ba yung ginagawa mo? Nagpe-painting ako, sir. So, anong painting? Ano yan? Illustration ba? Or dati hindi ko pa naintindihan yung mga terms yun. Illustration? Hindi po, sir. Kasi ang akala ko ng illustration nun is yung parang gagawa ka lang ng illustration ng isang pangyayari. Ganyan. Mas sir, mas nasa surrealism, ganyan. Ngayon. Kaya. Bakit ayaw mo ng illustration? Sabi ko, pag illustration po kasi parang lang parang nagpinta ka lang ng isang image na nakikita naman na ng ibang tao. Ganun ba? Ayan. Tas doon ko lang naiintindihan ba niya tinanong is kasi pag kalimitan kasi pag SR ganun illustration siya. So yung approach. So ayan. Kasi mas malapit doon sa lang sa totoo. And pag sinabi kasi ano bang pag sinabi SR? More on sa left-leaning side yan ng spectrum, di ba? No, lagi. Oo. And yung aesthetic nun is very illustration part. Yun yung ibig mo sabihin ba? Kasi yung SR naman kasi ang trabaho niya naman kasi talaga is SR meaning social realism. Social realism. So yung social realism naman kasi talaga is parang yung main na point niya is ipakita sa mga tao yung mga bagay na na supposedly dapat nakikita nila at first hand, pero hindi nila nare-realize na nangyayari yun kasi nga sobrang yung attention nila is nasa ibang bagay, like lalo na survival, ganyan. So yung mga bagay, yung mga subtle na mistakes dun sa lipunan na supposedly dapat mali yun pero na normalize na. Yun yung trabaho ng SR na ipakita yun. So yun yun.
poverty, yung kahirapan, yung corruption, paano mo ba papakita sa mga tao na dapat nakikita nyo tong part na to ng katotohanan. So, ng realidad. So, yun yung SR. So, parang in a sense, parang maipapakita mo lang yung mga ganong bagay, syempre, through illustration. Yun yan. Kasi, parang ang hirap niya naman kasi intindihin na, na SR yun kung papakita mo siya sa paraan ng abstract. Di ba? Hindi naman. So yun yung usapan namin. Tapos, sabi niya, sige nga, try mo gumawa ng kopya nitong isa kong painting dito. Tapos pinakita niya sa akin yung isang painting niya ng yung mukha ng tao na hindi siya normal na tao, parang distorted, ganyan, may parang mga fragments ng na dikit-dikit yung mukha, tapos may manggal lumulutang. Yun, so weird. Yun, surreal. So kasi siguro kasi sabi niya surrealism, sabi ko surrealism yung gusto ko. So, pinatry niya sa akin doon, tapos kumuha ng canvas na bakante doon. Tapos, ginawa ko yun for half a day. Tapos, after nun, sabi niya lang, okay yung pahid mo, fine, malinis, pero siguro kailangan mo lang, i-familiarize yung sarili mo doon sa, sa composition. Kasi, kung makikita mo yung ginawa ko to, yung proportion niya, sakto, balance eh. Pero kung yung titignan mo yung sa'yo, halatang kinopya siya. So, dun ko na naramdaman yung kailangan pala ikaw yung magde-decide kung paano mo i-reinterpret yung isang image sa sarili mong paraan. Doon pa lang na naisip ko na okay, ito pala yung yung gagawin ko, mas ganito siya ganda yung style niya. So, after yun, nag-usap na kami, kwentuhan hanggang 9 PM. Ayan, si Tita Edna na yung pumigil. Matulog na kayo, oras na. So, ayan. Tapos kinabukasan, ganun naman, pina-sketch niya ako ng isang painting. Oh, pero before that, dun sa pag-sketch mo ng isang painting, una, ano ibig sabihin ng sketch? One. Pangalawa, I think you were under the impression na you were there to not to sketch muna. Mm-hmm. Parang to help out muna with yung studio na para mag-aayos ng gamit and stuff. Well, kasi before naman kasi pumunta dun, nung in-invite ako ni Kuya Bam na apprentice kay Sir Manny, syempre tinanong ko na siya, ano yung gagawin ko dun, kaya anong apprenticeship? So, sabi niya, wala, ka muna, maglilinis ka ng lugar, prepare mo lang yung niya, yung mga gamit niya doon, tapos i-maintain yung order doon sa sa studio. Mas ganun. Mainly siguro aralin mo yung niya, yung workflow niya. Tapos i-familiarize mo 'yon, i-adapt mo 'yon and maging part ka ng studio, ganun. So, okay. So, sa tingin ko kaya ko naman. And then nagulat ako kay Sir Manny. Agad sinurprise attack agad ako sa pa-sketch na ng study niya, tapos pagkopya ng isang artwork niya, sketch ng ng study, i-blow up doon sa So yung sketch parang okay. Mas ang pinagawa sa akin doon is parang yung study niya na ball pen and ink on paper sa maliit na papel, i-blow up ko 'yon. Pero yun nga, gaya natutunan ko nung bago yung araw na yun, ikaw yung may make sense dun sa sa buong space. So sa sketch na yun, inaral ko lang yung sketch, paano niya siguro sinundan ko yung lines, saan siya nagsimula siguro na element, paano niya nabuo yung ganito. So parang sinubukan ko siya i-gawin doon sa canvas, and then although lines lang yon, ginawa ko na rin ng rendition, like na-render ko yung ibang parts na maintindihan man lang kasi yung darker na parts, tas yung lighter na parts. So somehow may onting mga tonal value, ganyan. And then yung parang feeling niya parang nabubugbog na, sabi niya, tama na yan, ako na bahala. Tas nilipat niya ako dun sa isang canvas na ginagawa niya, mga figure ng tao. So wait, ibig mong sabihin, yung workspace mo at ni Sir Manny
is multiple canvases all at once. At nag-ililipat-lipat kayo. So ano kasi siya, marami siyang easel kasi ang gusto niya, pag nagtatrabaho siya sa studio, kasi syempre, inevitable naman yung parang napapagod ka doon sa isang pyesa na titignan mo, isang kulay, isang pyesa, isang approach ng pagpipinta. Gusto niya iba naman. So pag napagod siya, lipat siya doon sa kabila kasi ayaw niyang i-waste yung yung time tsaka yung energy niya. So kailangan work lang ng work, lipat ng canvas, ganyan. So marami siyang easel, meron siyang yung isang easel na na automatic, yung mga taas baba. Tapos yung yung tumatagos sa ilalim. Tapos meron din siya yung yung mga bakal din na easel na nakabukod, tapos mga kahoy niya na easel. Tapos meron pa siyang table for yung mga dry medium tsaka acrylic mediums. So ayun, mas ganun yung yung flow ng ng studio. And then yung mga finished works niya, yung iba doon nandiyan sa kasi katabi lang niya yung storage ng studio. So from time to time, sinisilip niya yung mga works niya, parang titingnan niya rin kung okay na ba to, tapos na ba to, ganyan. Tapos pag gusto niya rin kasi makita, parang gusto niya kasi yun yung duduktungan yung gagawin niya. So ayan. So habang ginagawa ko yung yung iba niyang work na pinapalinis niya yung rendition, tapos yung siguro yung mga sharp na parts pinapapatay niya. Tapos may specific na parts dapat sharp din. Ganyan. Titignan ko rin siya kung anong gagawin niya dun sa pina-sketch niya sa akin dun sa malaking canvas. Tapos ang style niya is yun, gamit niya malaking brush. Ang pinaka-paborito niya yung mga brocha, yung industrial. So blockings, ganyan. Tapos yung mga parts na na hindi niya na parang maintindihan, buburahin niya yun, papatungan niya yun hanggang sa mabuo niya yung parang gusto niya lang makitang silhouette. Tapos yung silhouette na yun gagawin niyang na 3D na na shape na may meron ng tonal value, may highlights na, may middle tones, ganyan. So yun, ganun yung approach ni Sir Manny sa sa paggawa. Hanggang sa yung training kasi ni Sir Manny, 'di ba siya yung pipinta sila dati yung pag nagra-rally, ganyan, protesta. So mabilisan and collaborative yung yung dating. So as long as para sa kanya visually good naman yung nilagay ng iba doon, okay na sa kanya yun. Paano mo ma-differentiate yung assistant sa apprentice? Siguro pag assistant ka kasi lagi kang nagre-rely dun sa sa command niya, kung ano yung iutos. Pero although pareha silang routinary, kailangan mo maka-develop ng routine. Ang pinagkaiba, yung assistant, nagre-rely pa rin siya dun sa sa specific na tasks na hindi siya nagre-require ng sarili mong judgment nga. Okay. So hindi ka mag-iisip. Pag pag apprentice ka naman, mas tinuturuan ka niyang mag-isip. Mas yun yung mas ang pinupush sa'yo mag-isip. Pag apprentice ka din, siguro yun nga, yung gaya ng sinabi ko kanina, aaralin mo kasi yung yung workflow niya, kung paano siya magtrabaho, paano siya mag-isip. So somehow, pag apprentice ka, may tendency talaga na ma-absorb mo lahat, even yung philosophies, yung principles, tapos yung yung judgment na kung ano yung katanggap-tanggap na na visual output. So yung ganun. Tapos hanggang sa point na yung yung na-realize ko yung pag-apprentice ka rin, yung mataas yung yung pressure niya kasi parang yun yung sabi nila na pag-apprentice ka dapat kailangan mong umabot dun sa level ng ng mentor mo. Kailangan mo malampasan. Oo, yung mga mga ganyang expectation. So siya, nakaka-pressure siya. Pero ako kasi hindi ko iniisip yun. Ang gusto ko lang kasi una, malaman ko ano yung gusto kong gawin na parang kaya ko na yung ginagawa ni Sir na siya na parang ako na rin yung mag-curate ng ibang tao para doon sa ginagawa ko. Parang magde-dictate. Hindi mo sa magde-dictate, parang magbibigay ka ng ng command, ganyan. So actually kasi yung 'di ba yung apprenticeship parang galing naman din yata siya sa sa guild system na style ng paggawa. So workshop, pag sinabing workshop, daming tao niyan, tas project based kayo. So mas ganoon naman.
Oo. Pero ayun, so pag apprentice ka, may tendency nga talaga na makopya mo yung images na nagagawa ng mentor mo. And one time, Masama ba yan or mabuti? yun nga parang one time tinanong nila ako nun, anong pakiramdam mo sa kapag sinabihan ka na gariba yung works mo? O parang medyo ako nun, medyo guilty na, hindi ko maintindihan guilty, tapos parang nahiya rin, parang ganyan. Kasi parang walang originality. So, para sa akin, hindi naman siya something na na masama. Kasi lahat naman kasi ng artist, nagsimula din sa sa mimicry, yung process ng mimicry. So, and halos lahat ng works ngayon, derivative na. Nagiging original lang yung work kapag merong bagong inintroduce na bagong medium sa paggawa. So, Sa composition ng artist, sa decision making niya, di ba? doon na yun eh. So, ako, di ko siya tingnan na masama, pero medyo off yun kasi nga naman, may sarili kang may sarili kang pagkatao, may sarili kang buhay. Kung gusto mong tawagin sarili mo artist, dapat may sarili kang desisyon. So, gradually, pinipilit ko na yung yung hanapin yung sarili ko dun sa sa ginagawa ko, alin din yung sa akin. Ayan. So, napansin ko sa mga works ni Sir, mahilig din siya sa mga basag-basag na na parang yung tao, parang ginagawa niya parang ibang material yung yung katawan ng tao, parang basag na vessel. Although dati naisip ko na rin kasi nakita ko na yung mga works dati nila nila Chirico tsaka nila Salvador Dali. Ganyan. So parang pwede pala yun, yung gawin mo ibang material yung tao, ganyan. So yun, nagaya ko yun, nasundan ko yun, mga ganyan, hanggang sa point na sinubukan ko nang i-explore yung pag-merge nung yung naranasan ko, yung mga mga first hand experiences nung mga nakita kong images nung kabataan, like yung madilim, yung ilaw, ganyan. Tapos in-apply ko na siya sa mga works ko. And syempre si Sir, yung mga works niya naman kasi kahit papaano, kahit na yung mga figure niya ganun, yung tsura, siya, nag-rely pa rin siya dun sa sa pagiging buo nung element, yung may mass, ganyan. Pero yung sa akin, pinagtitripan ko na siya. Parang ginagawa ko siyang minsan transparent, minsan bato, minsan apoy, minsan liwanag. So, malambot, matigas, ganyan. So, susubukan ko dun. Although yung mga works ko, hindi ko pa nga talaga kasi sure kung ano yung gustong sabihin. Tapos sinusundan ko lang muna yung mga yung mga sample images na ginagamit ni Sir. Tapos parang akin, dahan-dahan ko siyang ginagawang akin na. Inaangkin ko na siya. So, yun. May nagsabi isang writer na na-cancel. Pero maganda yung sinabi niya eh. Most people sound a lot like other people. Diba? Until na mahanap nila yung sarili Sa nila. yung boses. Siya, syempre, hindi yun, I mean, I'm paraphrasing. Sa 20s ka pa lang, di ba? Oo. Good. Oo, di ba? Oo. Tsaka, actually, naiingit ako dun sa development mo. Shit, di ba? Kasi, naalala kita, I think pumasok ka lang na apprentice panahon nila Ulayaw. Nila Kuya Tyrone. Nila Tyrone. Yeah. Diba? So 2022. Diba? O tapos 4 years, diba? Yung maturity mo din in terms of decision making, in terms of malayo pare. Hindi kita binabola ha. I mean, I'm saying it as a fact. Kasi dati rin naman, na-observe ko na rin naman yun. Kasi dati, masyado akong nagre-rely dun sa sa sasabihin ng iba, sa gusto nilang mangyari. Tapos nasanay alam mo pag nasanay artist ka, nasanay ka sa commission, yung portrait. So, kailangan i-please mo yung customer para meron ka ulit, panibagong project ulit. Pero this time, dun ko lang naintindihan yung definition ng artist. Kailangan pala ikaw yung tastemaker.
Iba na naman yun. Pero syempre at so, our stage kasi ako naman, I would please people. But I mean, dun sa commissions Pero yun nga, yung in-interview kong collector, si Kike Karandang, maganda yung point niya na maraming artists who would do portraits for nobles, pero yung artworks na napag-uusapan over time, yung mga seryosong gawa nila. Pero kailangan natin para mabuhay eh. Doon yung... Oo naman. So, pero yun nga, parang siguro yung mas sarili mo ng practice yung usapin. yeah. So sa ganung bagay kasi lagi naman kasi ano bang sineselebrate, 'di ba? Ang sineselebrate naman lagi kasi kung ano yung authentic self ng gumawa. Tama ko yung birthday. Pwede din. Kasi may inuman yun eh. So yun. Yeah. Pero dun sa authentic self and honest work, essentially. Oo. Honest work. Oo, ganun. Tsaka yung yung nakita mo, yung unique na na bagay na nakita mo. Kasi yun nga iniisip ko nga daw, sabi ko, sayang yung maraming artist ngayon, tapos sumusunod sila sa direction ng market. So parang naisip ko lang ang daming stories, ang daming bagay na nakita ng mga tao na to. Kahit yung mga bulube yan sila, yung mga nakatikim ng rugby. Ang dami ng magandang bagay na nakita. Pero sino magkikwento nun? Parang nahihinayang lang ako dun sa mga makikitang mga bagay na yun na parang ang sarap niyang makita din sana. Yung ganun. Yung parang makita yung mundo sa mata ng ibang tao. Sa mata ng ibang tao. Hindi lahat artist eh. Yun nga eh. So, ikaw, kung magiging artist ka, parang yung challenge sa'yo is siguro maganda kung ipakita mo talaga yung mga nakita mo din. Yeah. Ganun, i-share mo. Kasi yun naman yung yun yung masarap na tignan. Yeah. Boring na kasi yung pag pare-parehan na lang yung nakikita. So, yun. Yung Salvi, would you recommend ba to younger artists na yung starting point nila sa art career nila is to be an apprentice? Oo naman. Kailangan yun. Para sa akin, kailangan yun. Kasi, ito yan eh. So yung art, kung titignan natin kung mag-make sense tayo sa in a general sense, ganun. Parang, siya, compilation niya siya ng buhay ng mga tao, lalong-lalo na ng mga personal nilang narratives. So, conversation siya. So, ngayon, parang, kung magiging artist ka, and seryosohin mo yung yung career na to, kailangan mo munang hanapin yung 'di ba yung sarili mo, yan yung gusto mong sabihin. Pero kung papasok ka kasi agad sa sa eksena, tapos syempre may technical skills ka naman, ganyan. Parang ang tendency kasi ng ganun na kinakain ng mga exploitative na na tendencies ng ng market. So yun yung yung sad part. So para sa akin, parang pag nag-apprentice ka kasi, may parang nakapasok ka ng madali dun sa sa conversation, mas naintindihan mo siya. Kasi nga na-train ka ng isang matagal na doon, ng veterano na doon sa ganung bagay na kung paano mag-isip, paano mag-engage sa ganitong mga klase ng ng usapin. So parang sa akin somehow yung yung apprenticeship para siyang cheat code, kasi eventually kahit naman hindi naman mag-apprentice yung mga tao, matututunan pa rin naman nila, ma-develop pa rin naman nila yung sarili nila. Ang pinagkaiba lang pag nag-apprentice ka, siya, booster yun. Mas mabilis yun kasi parang ka na prep ka na dun sa sa pupuntahan mo. Siguro lang ang masasabi ko lang na downside is kailangan mo rin pumili ng kung sino yung dapat mong pag-anahan ng apprenticeship. So kung yung tendency kasi na mapupunta ka rin sa tao na masyadong controlling and nag-i-insist na absolute yung idea niya compared dun sa iba, parang yun yung risk ng pagiging apprentice, kasi may tendency na na ginugroom ka nila for sarili nilang agenda na gustong sabihin na may magpapatuloy nun. So parang akin kasi pag yung magandang klase ng apprenticeship is pinupush ka pa rin na
Yeah, to find your own thing. Oo. Hindi lang yun na mag-isip ka talaga. Mag-isip ka. Oo, mag-isip ka. Yun. So So paano yung kay Obi-Wan tapos kay, Luke Skywalker? Di kasi ako, Star Wars nanonood. Hindi ako Star Wars fan. Hindi ako nanonood ng Star Wars fan. Pero yeah, maganda yung sinabi mo about apprenticeship. And about mentorship na rin, Yeah. So, Kasi it goes both ways din naman. naman. For both mentor and apprentice. Yeah. So may show yung Tagpuan people dito sa Maya. Can you tell us what that show is about? So, exciting siya kasi una, di pa namin alam ang gagawin na. Oo. Meron na, pag-release itong episode, nakaharap na rin yun. So, sabihin mo lang kwento mo yung lunchbox, yun. Yun. Kasi, yung magiging show, nakagawayan na namin na kapag magkakaroon kami ng group show, kami mga taga-Tagpuan, ng mga local artist, lagi na naming ini-inline dun sa konteksto ng art education. Ayan. So, kasi kami dun sa sa Tagpuan, every lunch, after ng lunch, meron kami natawag na Lunchbox Academy. So, yung Lunchbox Academy, so siya, basically, nag-aaral kayo ng ng specific na mga ng mga usapin. And yan, matagal siya. Parang bumubuo kayo ng curriculum. So, yung una naming naging lunchbox, ang topic is tinatawag namin siyang art in focus. So, nakafocus sa mga specific na arts. So, ikikritik namin yung specific na art, bakit siya mahalaga. Sa iba-ibang, so, pipili yung per artist na naka-assign for that day ng artwork na bakit gusto niya yun, bakit siya mahalaga, ganyan. So, yung significance niya sa humanity, ganyan. So, mga ganyan. And then yung second part naman is yung kay Rizal. Rizal's life and work. So, nagkaroon kami ng session na inaral namin yung mga works ni Rizal. Like yung paano siya mag-isip, na doon namin naintindihan na sobrang hindi lang pala siya academically inclined, mas artist talaga si Rizal. Yeah, mas artist siya kasi yun din yung unang kurso niya sa UST, di ba? So artist siya and sobrang matinding klase ng organizer. So ayun. Tapos yung third na part na ginagawa namin ngayon is sinusubukan kasi namin na makabuo ng curriculum na parang design siya na i-share namin sa DepEd, na parang yun yung yung magiging parang paraan ng pagtuturo ng art education sa Pilipinas kasi sobrang halaga ng art sa mga tao. So ayan, specific na art periods ituturo namin yun, parang i-report namin sa isa't isa in such a way na hindi siya information heavy or academic yung approach. Kasi may tendency na intimidating siya kasi ang ituturo yung design na yung curriculum na dinidesign namin is ituturo siya sa high school students. Alam mo naman ngayon yung batch ng mga bata ngayon sobrang ikli ng attention span. So ma-hook mo lang sila pag may something na interesting dun sa sa tinuturo mo. And hindi siya bunch ng ng mga mini-memorize na mga information. So and siguro mas ituturo yung art sa mas visceral na paraan. Yes. So yun. I like that word, Well, gamit namin yan. Visceral over academic, Yeah. Yeah. So, ganda. Ganda. So, from what I've learned, yung talk was focused more on the apprenticeship part, And maganda yung sinabi mo about mimicking other people so you can find your own voice. Kasi maraming paraan to find your own voice, to find your own aesthetic, lalo na when it comes to the visual language, di ba? And yeah, I think magandang perspective yun, magandang insight on starting an art career. Kasi there are no rules essentially when you enter the art scene. Essentially, you can go on in your own accord and yun nga. Alam mo yun, no limits, no rules, no. So, yeah.
And maganda rin yung perspective mo kasi I talked to si Ben Simbulan about this. Na-apprentice si Ben kay Otoneri. And marami kami kinover na topics, hindi pa ganun as specialized as we are doing it now. And we touched on this already. And I think na-explain mo more since mas comprehensive nga, mas specialized yung topic in this interview. Anyway, Salvi, thank you. Thank you din na game to sa Take-Two. Sorry po. We had to do a second day kasi for some reason, hindi nag-render yung first take ng second part of this interview. And thank you, Salvi, for being very gracious about it. Din, ano? Thank you. And for sharing your experience about being an apprentice. And yeah, I hope din na going forward, mag-elevate pa yung kanya-kanyang artistic practice natin. Ano? Yeah. Lalo na ikaw. I mean, you're in your 20s pa, so excited ako for you. Yeah, So, thank Barry, you. salamat. Yeah, thank you.